Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Yudai Shigoka ng Japan kontra sa ating kababayan na si Melvin Jerusalem, na kung saan didipinsahan po ni Yudai Shigoka sa kaunang pagkakataon ang kanyang WBC World Minimum Weight title kontra sa rank number 6 naman sa naturang titulo. Sila po ang magsisilbing main event sa gabi ng laban at ang fight schedule ng mga ito, Marso 31 taong kasalukuyan, doon po gaganapin ang bakbakan sa International Conference Hall, Nagoya, Japan. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis, isama natin ang comparison dahil doon po lamang sa ating comparison malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino po ang papuburan nyo sa panalo sa bakbakan na ito, na kung saan po mga idol malaki kayong i-komento dyan sa ating comment section para malaman ko rin kung ano ang prediction nyo sa bakbakan na ito. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang konting background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, karanasan sa laban at doon sa kanilang mga taglay-taglay na skills. Na kung saan bago natin simulan ang lahat, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawang sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports page kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin. Unahin natin ang sa panig ng challenger na si Melvin Jerusalem, na kung saan ang boxing hero ito ay may impresibong kartada po na 21 wins with 12 wins coming by way of knockout, may 3 talo at wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 3 talo, isang bisis ito nakatingkim po ng technical knockout. Sa ngayon, may edad dito na 30 anyos at ang height nito ay 5 foot and 2 inches, reach 62 inches, orthodox. Ang kanyang stance, ang count ratio 57.14%. Last fight, Oktubre 29, 2023, kung saan yun na rin yung kanyang comeback fight. Nakalaban nito si Francis Diaz, panalo itong ating kababayan by unanimous decision. Sa makatuwid, nakarecover na rin po ito or nakamubo na rin po ito sa kanyang sinapit sa mga kamay po ni Oscar Culaso. Pagdating sa karanasan itong ating kababayan mga idol, siya po ay dating world champion at ang kanyang mga nakalaban dito sa professional boxing na kung saan para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan ay ang laban niya kay Culaso, kay Masataka Tinaguchi, kay Chayafon Monsuri. Skills itong ating kababayan, boxer puncher, pressure fighter style, offensive style, counter punching style, willing sa burlan o tututo na bakbakan or brawler style. Taglay ang power, timing at accuracy, na kung saan may footwork din itong ating kababayan na in and out at ginagamit ng ring. Pagdating sa dipinsa, may magandang dipinsa itong ating kababayan, ngunit dahil sa ito po isang boxer puncher, may mga butas po sa dipinsa na kung saan outbalance siya, na kung saan delikado yan pag na-counter, at siyempre naging bukas din ang kanyang dipinsa pagka nasa opensa, na kung saan mga idol delikado nga ang yung mga butas na yan, baka yan masamantala. Ngayon sa panig naman ng kasalukuyang kampiyon na isang Japanese fighter na si Yudai Shigoka. Ang boxing hero ito bago pumasok bilang isang professional boxer, dating lumalaban po sa amateur. Kaya naman pala, sa kanyang record dito sa professional boxing ay kakaunti lamang sa bilang, pero nasa top ranking at kasalukuyang world champion na nga. Mayroon lamang itong 8 laban sa professional boxing. 5 ang kanyang naipanalo by knockout at 3 ang kanya na ipanalo sa pamamagitan po ng puntusan. So 8 nga lahat. Walang talo, wala rin tabla, may edad 23 anyos at ang height nito ay 5 foot and 3. Reach 64 inches, south po ang kanyang stance ng count ratio 62.5%. Last fight, October City 2023. Challenger siya sa laban kontra Panya Pradapsri, na kung saan nakataya sa bakbakan ng WBC World Minimum Weight title, na kung saan ay panalo yan ni Yudai Shigoka po mga idol by unanimous decision. Ngayon, pagdating naman sa karanasan ni Yudai Shigoka, maliban doon sa kanyang background bilang dating lumalaban sa amateur, dito sa professional boxing, bagamat kaunti pa po lamang sa bilang ang kanyang mga naging laban, pero mga di kalibre po, nasa world ranking po ang kanyang mga kinalaban. Kaya nga mga idol, nagkaroon siya ng tsansa na mapapalaban agad sa isang world title bout kontra Panya Pradapsri. Yan po ang mga kinalaban, yan po ang mga laban na kung saan di kalibre mga kalaban, lalo na't may nakatayang titulo. So, dito sa professional boxing, mag-aalala din tayo ng 2 tao na para sa akin nagpagbibigay ng magandang karanasan kay Shigoka. Si Panya Pradapsri nung una, na kung saan dating 5 times WBC World Minimum Weight Champion. Si
Wilfredo Mendez at idagdag natin ang ating kababayan na si Lito Dante. Kasi yung si Lito Dante mga idol, di po basta-basta boksingero yan. Magaling na boksingero din itong si brother Lito Dante. So dito sa skills na taglay-taglay ni Yuday Shigoka, boxer puncher din po mga idol. Pressure fighting style, defensive style, willing din sa brulan, natututo na bakbakan, may counter punching style. Taglay ni itong si Yuday Shigoka ang hand speed, power, timing at accuracy. Isa itong body puncher at may kakayahan din sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban. May pabugso-bugso itong sugod na kung saan napaka-epektibo, lalo na yung kanyang body punch. Ngunit pagdating sa depensa, may butas din sa depensa itong si Yuday Shigoka. Bukas ito mga idol. Nagbubukas ito ng depensa habang nasa opensa, lalo na sa close range kung saan yan ay posibleng pwedeng samantalahin sa pag-counter na kung saan pagka napuruhan yan, may kalalagyan din yan. Ngayon dadako na tayo sa ating komparison dito sa laban. Sa karanasan, hindi na po magkakalayo na dalawang boksingero. Sa height and disadvantage, power, liyamado po sa Yuday Shigoka. Pero may laban itong ating kababayan. Kunti lang naman kasi ang diferensya, pero nasa comparison kasi tayo, dapat kung ano ang nandoon, yun na rin yun. So dito, ititalye ko lamang kung bakit nasabi ko na hindi malayo ang kanilang height and disadvantage or ang kanilang height, reach, at power. 1 inch lamang ang diferensya sa height, lamang ang Hapon. 2 inches naman ang diferensya sa reach, lamang pa rin ang Hapon. Sa power, 5% lamang din ang diferensya, lamang ang Hapon. 62% ang out ratio ng Hapon, 57% sa ating kababayan. So, 5% lamang po ang diferensya. So, konti lang ang diferensya. Ngayon, dadako tayo sa kanilang skills. Parehong boxer puncher. So, mga idol o mga kaibigan, dyan lang yan magkatalo sa body conditioning, sa strategy, dahil hindi magkakalayo ang dalawang maglalaban. Ang isa lang ang magiging paalala ko doon kay Melvin Jerusalem, yung body punches, yung liver punch na malimit ginagawa nito si Yuday Shigoka, yun ang kanyang babantayan. At sa panig naman ni Yuday Shigoka, ang babantayan ni Yuday Shigoka dyan sa ating babayan, yung counter, mapakatawan ang mukha kasi may 1 punch knockout itong ating babayan. So ngayon, sino liyamado? So sa comparison tayo, kung sino liyamado, yung liyamado ang Hapon mga idol. Sa percent, o ilagay natin sa percent ang ating comparison, 55%, 45% lamang ang Hapon. So konti lang ang diferensya mga idol. Pero idagdag natin sa kalamangan ng Hapon, yung dako, pagdadausan sa laban, dahil doon gaganapin ang bakbakan sa mismong baluarte nitong si Yuday Shigoka sa Japan. So, kahit si Shigoka ang crowd, siyempre, bagamat iba't ibang lahi ang humahawak sa bilang hurado, pero yung influensya sa bansa, mga idol, alam niyo na ang ibig kong sabihin. Yung hometown decision, favoritism, ganyan mga idol. Yan ang kamot ulo tayo kahit hindi Makati. Kasi alam na natin malimit talaga nangyayari dyan. Pagka magkaroon lamang na dikit sa scorecard, kakapagod. Kakapagod, umiyak. Yung reklamo. Pero wala naman tayong magagawa doon. Kasi ganun nga talaga. So, mga idol, kunti lamang ang diferensya sa dalawa. Pero dito, real talk ang aking gagawin prediction. Kasi exposed na kasi sa kabayan sa kanyang kahinaan. Real talk prediction ko dyan, knockoutan o puntusan, liyamado ang Hapon sa panalo. Ngayon, kung sa knockoutan, siguro sa ika-siyam na round, yun posibleng makuha ng Japanese fighter ang panalo by knockout or technical knockout or stoppage. Gamit ang kanyang power at yung kanyang mga body punches, kung kakayanin ba ni kabayan yan. At kung sakaling maway sa puntusan at kakayanin ni kabayan ang mga power punches na pakawala ng Hapon, unang kalamangan ng Hapon, doon sa kanyang baluarte ang laban. Pangalawa,
isang malaking pribilehiyo ang pagiging isang world champion. Kasi kailangan maging dominante ang challenger sa laban dyan, kung mawis sa puntusan, para makuha niya ang atensyon ng mga hurado na siya ang papaboran para manalo. So malaking matinding trabaho yan para sa ating kababayan. Oo, matinding trabaho. So, dyan, yamado po ang Hapon talaga sa puntusan, sa knockoutan. Kasi una, pwedeng maidomina ng Hapon gamit ang kanyang height and disadvantage power at skills ang buong laban. At idagdag pa natin mga idol yung dako at pribilehiyo na taglay-taglay ng Hapon bilang isang world champion. So, ngayon, sa panig naman natin kababayan, ang pinakatsansa ni kabayan para manalo ay ang pag-knockout sa Japanese fighter. Ang tanong, may kakayahan bang mag-knockout si kabayan? Oo naman, may kakayahan mga idol. Pagka tumama yang counter ni kabayan, pagka tumama yang kanyang one punch knockout, pagka mapuruhan talaga niya yung Hapon, may kalalagyan talaga, ma-knockout din. May tsansa si kabayan na ma-knockout niya ang Hapon. Na kung saan yun po ang pinaka dapat niyang gawin ang pag-knockout sa Japanese fighter. Kasi pagka mawis sa puntusan yan, magiging delikado para sa kanya. At delikado rin siyang ma-knockout dyan. Given sa labanan na ito mga idol ang knockout. Kasi parehong may mataas na knockout ratio. Parehong may mga butas sa depensa na kung saan kung sino po ang makaunang makapagsamantala sa mga kakulangan sa depensa dito sa magkabilang panig. Ayun po ang susi na kung saan pwedeng manalo nga ang Hapon or itong ating kababayan. May laban po talaga si kabayan dito. Kung sakali mauwi naman sa puntusan, mga kaibigan, kailangan ni kabayan ang magtrabaho ng husto. Dahil dayo siya at challenger, kailangan niyang maging dominante sa buong laban mga idol. Pero hindi yan maging madali sa panig ng ating kababayan dahil hindi po basta-basta ang Japanese fighter. Pero hindi rin po yan madali para sa Japanese fighter ang mapapalaban dito sa ating kababayan na may taglay-taglay na one punch knockout. Hindi yan madali sa magkabilang panig sa madaling salita. Oo, hindi yan madali. Kasi sa tingin ko mga idol, itong si Yodai Shigoka ay hindi naman kasing agresibo kay Oscar Colasso. O hindi yan kasing agresibo ni Oscar Colasso. Kasi kung kasing agresibo yan ni Oscar Colasso, naku, delikado si kabayan. Pero hindi may mga laban ako nakita nitong si Yodai Shigoka, hindi naman gaanong agresibo ito. Pero yun nga, wag magpakakampante ang ating kabayan dito sa mga body punches nito. Kasi mataas po talaga ang knockout ratio nito at yung kanyang mga body punch napaka-epektibo. So, yung natatandaan, yung body punches na yan, na ginagamit lagi ng mga Hapon kontra dito sa ating mga kababayan ay talaga napaka-epektibo. Dalawa sa ating mga kababayan na dali kamakailan lamang na kung saan nga hindi mga tumbahin pero natumba dahil doon sa body punch mga idol. Jerwin Angkahas, Jonas Sultan. Partida lamang sa karanasan Sultan pero wala sa karanasan ang patama idol. Pagka natsambahan talaga sa kahinaan. Saka walang magaling sa liver punch pagka dyan tinamaan. Yun yung aking dyan. Walang magaling na boksingero pagka tamaan ka dyan sa liver punch na yan. Kung saan sana nasa 100% ang body conditioning nitong si Melvin Jerusalem na kayang makipagsabayan sa Japanese fighter hanggang 12 rounds kung kinakailangan. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Patuloy po natin suportahan ang Philippine Boxing pero sa paghayag natin ng prediction sa laban, mga idol, wala tayong papanigan. Wala tayong papanigan. Magagawa na lang tayo ng video bilang suporta sa ating mga kababayan pero sa paghayag natin ng prediction, dapat fair. Kahit anong lahi, pantay-pantay sa ating fight analysis and prediction. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.